Saan ako nagkamali? Sabi ko, anong nagawa ko na pagdadahan ako ng ganyan ba? With all of the sacrifices, pinagyabang ko na lang din sa kanila kasi binagsak naman ako ng mga allegations. Sabi ko, sino ba nag-recover ng Boston Katiil? Sino ba ang nagtayo ng matibay na masbay sa Mungkayo hanggang Trento? Hindi man ng panahon ng mga previous leaders ng Front 20. Sabi ko sa kanila. It was during, sorry kung masyadong nagbibitbit ng bangko, nag-aalsa ng bangko. Pero it was during our time na recovered ang halos lahat ng area ng Front 20. Kung wala ang Front 20, wala ang SRC1. Kasi when I attended my last meeting with the sub-regional committee, yung saan deputy secretary ako, lahat ng mga positive reports galing sa front namin. Lahat ng mga mass-based recovery and efforts galing sa front namin. The rest, halos kami na yung move sa ibang mga UNP units. The Front 15, the Front 25, the PBC 8. Even yung natamaan sa shoulder dun sa failed attack na Liwagwag. Pag ganun na mga senaryo, sub-region dapat ang nag-shoulder nun sa lahat ng gastusin sa ospital. Pero what happened, no? Ang fund ng Front 20 yung gumastos dun. Walang subsidy from the sub-region. Hindi ako mahawak ng pera ng sub-region, yung secretary. So, yun. Saan ba yung fund ng sub-region? That I can only ask. So, yun yung hugot ko na ako I can defend, I can respond to the allegation about money. Kaya kong depensahan yan. They give you the forum. If they give me the avenue, the opportunity to explain and defend my side. Kung meron sanang Google Meet that time, pwede Google Meet na lang. Pero wala eh. Pero yung allegation talaga na asset ako, that really killed you. So, sobra skill pa. Sobra pa sa kill. Talagang hindi ko talaga matatanggap. It's an insult to the integrity I built sa 11 taon ko sa CPP-NPA. I took pride that time that I was part of the CPP-NPA. I faced all the consequences for my family when I joined and when I decided to choose the CPP over my family, choose the CPP over my future. Kasi para sa akin, the CPP, the revolution is my life. The revolution was my future. Yun yung niyakap ko. Kaya di ko alintana yung limatic, hindi ko alintana yung mga niknik, hindi ko alintana yung mga putok-putok, hindi ko alintana na may namatay akong mga kasama. Ang pinaka-trauma ko sa loob is pagtawid ng ilog. Di ko alintana na kada tawid ko ng ilog, umiiyak ako, may kahawag akong kasama. So, okay lang yun. Pero when they accuse me of being an asset, napakalaking sobra naman sila. Hindi naman nila binilang pa kahit paano yung mga naging ambag ko. Wala na bang halaga yung mga naging ambag ko sa CTP? Nakaka-PI lang talaga. Na ganun yung inahunt pa rin ako na hanggang ngayon because nobody could give me an accurate answer. Kasi may tinatanong. Have you ever talked to them again? Or nagbumaba na rin sila? Dalawa sa kanila na ang isa namatay. Si Ilian nakakulong, si Ampong, si Simon nakakulong. The rest cannot answer. Wala daw idea. Kasi that time, may mga decision din na hindi sila kasama. Only a few people decide on some things. So, yun. So, I was advised na move on na lang daw ako. Pero siguro I can do that. Who advised you na peers mo or? Yung mga former rebels ko na mga naging kasama ko dati. Ngayon. Move on ka na. Oo. Sabi nila move on na lang daw ako. But I can pretend that I have moved on. Pero I will always have that question. What went wrong? Kasi ako, hindi pa dahil sa CPP-NPA or ang sa akin pa is, gusto ko lang maunawaan ba, saan ba ako nagkulang sa kanila na, kasi bit yan, kasi my name will be tarnished the entire history of the CPP.
kahit mawala na lahat ng kakilala ko sa CPP, hanggat andyan sila, talagang madumi yung pangalan ko. Hindi naman ako nagnakaw ng pera. Hindi naman ako nag-surrender. Hindi ako naging asset. Hindi ko naman sila sinumpo. Hindi ko naman sila tinuro. Nagtago nga ako sa Cebu kasi takot ako sa mga sundalo. I hide for 2 years in Cebu. I tried to look for a job para maging normal yung buhay ko. Kasi wala akong pera. Kung may pera ako, ba't ako mag-call center? So, nag-call center ka? Yes. I enjoyed getting paid for 13,000 per month sa call center. Which is promote ako ng talaga, how many years mo rin ginawa yan? Call center? 2 taon. So, 2 years ako sa call center. Kasi wala akong ibang source. Ang hirap mabuhay sa Cebu nang walang pera. Eh kung totoo yung allegation nila na ay nagnakaw ako ng pera, di sana hindi ako nag-call center. Di sana hindi ko binenta yung mga laptop ko. Oh. I mean, kung alam lang nilang pinagdaanan ko the entire time na nagtago ako, hindi pa sa kanila. Partly, sila na din yung pinagtaguan ko kasi alam kong papatayin ako eh. Alam kong hindi ako bibigyan ng opportunity to explain or to defend myself. At the same time, nagtago ako because ayoko ding mahuli ng sundalo. Kasi that time, wala pa akong idea na ay, dapat akong surrender o may plano akong surrender. Wala pa akong ng mga plano. So I just tried to live a normal life. So at first, I tried to get an NBI clearance. Takot ako kasi baka ma-hit ako sa NBI. Tinry ko lang. Na-hit nga. So, lalo akong kinabahan. So, I have to go back daw after 2 to 3 weeks. Hindi ko muna binalikan ng 2 to 3 weeks. Bumalik ako mga after a month. Tinry ko lang. Nag-search ako. Can the NBI arrest me on the spot? Nag-overthink na ako. And then when I returned to the NBI, may clearance ako. Nagka-clearance ako. No derogatory record found. So, nagkaroon ako ng idea na baka walang record yung gobyerno sa totoo kong pangalan. Kasi the entire time I was in the NPA dito sa Davao, ang natatanging nakakaalam ng totoo kong pangalan ay yung mga dati kong kasamahan sa baba. At yung pinakamataas na tao nung nag-decide akong mag-NPA. The rest, walang alam. And, syempre, that time, di ako fluent pa masyado kasi nasanay ako sa Iloilo na Ilonggo. And then, in Zamboanga City, hindi rin, tawag dito, Tagalog madalas yung hindi Bisaya. It's either Tausug or the local Chavacano and Tagalog, Filipino. Hindi pa Bisaya. So, dito, nagkaroon ako ng challenge in speaking in Bisaya na tama. Kasi matagal din ako sa Iloilo. So, parang lumabas na. Sige, parang ano ko na lang din, pang-cover ko na lang din, magpapakilala akong Ilonggo ako. Okay. So, pero roots ko naman talaga, my father was from Negros. Originally. My mother was from either Cebu and Iloilo. May mga ganong mga roots ba. So, baka naniwala na may mga kasama ko na Ilonggo. Magaling ako mag-Ilonggo. So doon ko na-realize na maybe hindi alam ng sundalo or ng mga naunang nag-surrender ano yung totoo kong pangalan. Kasi wala akong record sa NBI. So, nagkaroon ako ng level of confidence na I'm safe from the military or from the government. So, liberation yun sa'yo? Oo. Kaya nagkaroon ako ng guts. Ang apartment ko was very near Camp Lapu-Lapu. In Lahog, Cebu. So, kasi I was staying in boundary of Guadalupe, and then Lahog. Ang work ko was in JY. So, talagang tapat lang ng Camp Lapu-Lapu yung call center. So, confident ako. Mas hindi ako confident pag may nakakita sa akin na galing sa CPP. Kasi may mga kilala rin ako sa Cebu ng mga aktivista. Kilala din ako. So, yun. Nagtrabaho ako sa call center. Namuhay ng simple, kunyari. Ano nangyari sa partner mo? Magkasama kami. Umabol siya. Sumabol siya. Kasi nung 1 week na siya sa Trento, hindi siya pinapasok. Na-worry na rin siya kasi martial law eh. So nag-worry siya sa security niya. Sabi niya,
habol siya sa Cebu. So, humabol siya sa Cebu. So, from there, nagkasama kami. Siya yung wala NDA clearance. Ako meron. So, ang buhay niya, sa loob lang ng apartment. Ako yung nakakalabas to find work. So, siya nagbabantay ng mga aso sa kanang bahay. Akin okay lang. Kasi mahirapan din siyang mag-work eh. Kasi nga, galing hanggang second year high school lang ata siya. So parang normal yung tinry kong pamumuhay sa Cebu call center. Hanggang sa namatay yung father ng partner ko, hindi siya nakauwi. Nakaramdaman siya ng guilt niya sa sarili niya, hindi siya nakauwi, hindi siya nakabawi sa father niya. Parang tinanggap niya na din na parang ganun na rin yung buhay niya. Hanggang sa nag 1 year anniversary, 1 year death anniversary, pagka next year, no, that was year 2019, doon na kami nag-explore ng idea na surrender. Siya yung unang nag-open na gusto niya nang umuwi. Kasi gusto niyang mabisita yung papa niya. I think namatay papa niya this September din, nag-anniversary. So, September kami nag-usap, 2019, sabi niya, baka nagplano siyang umuwi na. Sabi ko, safe ba? Tapos, sabi niya safe daw kasi yung mga kapatid niya na nag-NPA din, sumuko na din. So, ako, hindi ba ako resolve na susuko? So, but like what I always do, I support lahat ng gusto niyang decision. Ayokong maging hadlang din sa mga plano niya. Sabi ko, planuhan lang natin. Sabi ko, wala pa akong pera kasi 13 to 15 kilo yung sahod ko every month. Antayin natin yung 13th month pay ko by December. So, natanggap ko yung 13th month pay ng December. Binigay ko sa kanya yung pamasahin niya and food niya from Cebu to Davao, then from Davao to Moncayo ng December. Tapos, yun na. Yung tinanggap na siya, na-receive na siya ng mga sundalo. So, after nun, tumawag siya sa akin, okay naman daw yung situation, okay naman daw siya. At least sa part ko, may mga doubts pa ako in surrendering. Pero nagkaroon ako ng level of confidence and trust kasi andun na din yung taong pinagkakatiwalaan ko talaga. Parang naging paen siya. Dito sa Dito nandito kami sa Moncayo. 25th. Ayan. Ayan, nandito kami. 25th Infantry Firewall Battalion na yung sayo parang what a journey, no? Sige, yung pagbaba mo na. So, after nun, may konti akong natira na ipon. Sabi ko sa kanya na, kasi I was still working nung andito na siya. Sabi ko, baka pwedeng mag-process muna ako ng resignation para formal yung pag-alis ko sa call center. So, nag-file ako ng resignation. Hindi ko na hinintay. Resignation din, nag-leave din ako. And then, naubos yung leave ko, awol na. Na ako sa call center. Doon ako nag-travel from Cebu. Nagbarko ako, kasi wala na akong pang aeroplano. From Cebu to Surigao City. Then Surigao City, nagbus ako to Butuan. From Butuan, nag-van ako ng Bayugan. Doon kami nag-meet halfway. May dalawang sasakyan na sumundo. Ang isa is parang escort, puro sundalo. Ang isa andun yung partner ko. So, first time kong, sa Bayugan City, first time kong makapag-meet face-to-face ng sundalo. And hindi ako lubos makapaniwala. I was already traveling from Bayugan City to Moncayo kasi papunta kami dito sa kampo ng 25th. I-highlight ko yung seal ng 25th. It was also my first time na pumasok dito sa kampo ng pinakamortal naming kalaban noon. Naming experience together with 25th. A lot of encounters, mga combat operations. Yun. So, taga dito din naman yung partner ko. So, dito rin? Taga Moncayo. Okay. He's a local. Kaya, siya yung sunog. Siya yung may alam yung totoong pangalan. Ako yung safe. So, taga dito siya. So, we decided na we'd rather surrender or return to the folds of the law sa unit kung tingin namin saan kami may malaking dapat may malaki kaming atraso or
pagkukulang, maybe we can redeem or correct mistakes or make amends. And at that time kasi, hindi pa ako masyadong result, pero I watched, 2019 din yun eh, yung Senate hearing ng mga magulang. Yung yung na-abduct ba? Yung mga mga missing children. Mga missing children. I think yun yung nagtulak na mabuo ata yung Hands Off Our Children movement. Panahon ni Senator Bato de la Rosa on the missing children. So nanonood ako. Siyempre, may conviction pa din ako sa kabila that time. Hindi naman basta i-off mo na lang yan. Yung principle ko, andun pa rin naman. Ang doubts ko was towards the organizational. Hindi pa doon sa principles or ideology. It was more on the organizational matter. So, my principle, andun pa din. So, nakikinig ako. Tumataas minsan kilay ko. Pero, nung dumating sa usapin ng nawawalang mga anak. And then, it's very unprecedented na ang nagsasalita, mga magulang. I was brought back again to that scenario of my father. And then yung pangalawang scenario, yung may ina na inabol yung kanyang anak. And then on TV, I was watching the Senate hearing. Yung mga magulang, yung mga nanay na hinahanap yung mga anak nila. I was brought back to that feeling of guilt na maybe hindi ko man kilala yung mga anak nila, pero it's the same, almost identical to what happened to me, what happened to that grade 5 student na na-recruit namin, and also what happened to them. And aminado ako na hindi man nag-NPA yung mga bata, iba doon nag-NPA man daw, pero aminado ako na involve yung CPP-NPA sa recruitment ng mga bata. Whether they are recruited sa mga legal lang na organization, pero at that time, syempre, alam ko na, aminado ako, guilty din ako na yung mga legal organizations, hindi lang naman sila like purely legal. Kasi in my case, I was a legal personality. Kilala ko sa Iloilo ng mga radio reporter, kahit ng TV, anchors. Yung trademark ko na pulang shawl, parati sa liig. So, kilala ako dyan. May mga stage play and theater play sa UP na ginagaya ako. So, yun yung alam nila, aktivista. Pero what people didn't know, I was already part of the underground.